Hi mga kapatid, ako si Arjun Mendoza ng News 5 Digital. At syempre kasama natin, kitang-kita nyo naman, sabi ni Tita Annabel, kitang-kita nyo naman, ang nagbabalik ang Yara. We are fly high! Hello everyone, I'm Kim. Magandang hapon po, I'm Jalu. Hi, my name is Krista. Hi, this is Joshua, and we are Yara! Yes! Ayan, unang-una girls, congratulations. Natutuloy namin itong comeback kasi yung last single is last year. And then, oh my God, eto na siya. Nailabas na. Finally, may lyric video, may music video na sa online streaming platforms. Please do tell us about this new project. Talagang binigay mo. So, yung bagong song po namin, title po niya is Sabi Ko Na. This song po is our comeback. About po siya sa someone na parang nagka-trauma daw siya. And talagang inaano mo siya eh, parang gusto mong ilabas yung masamang masamang mga words. Ano gusto siyang sabihin? Tungkol sa mga gustong ilabas na nararamdaman. And itong song na to is written by J. Roa and produced by Young Bam. And yun nga, sabi ni Kim, this song is supposed to be your comfort song to tell you or remind you na it's okay kung niloko ka. Diretsahan na tayo. Okay lang kung niloko ka or pinaasa ka or pinaniwala ka sa wala. Yun ang sabi ko. Ay, parang natatamaan siya. Natatantalizing eyes na siya. Ayun nga po, syempre hindi naman po at all times kaya natin mag-share sa ibang tao ng mga pinagdadaanan natin. So, with this song, sana maging comfort niyo, maging kaibigan niyo, maging kasama niyo sa mga pinagdadaanan niyo. Dinagyan ulit din lang natin yung title ng song is Sabi ko na Sabi Ko Ni. But may mga ganyan moments ba kayo dati na sabi ko ni? O kaya sa kaibigan niyo, sinabihan niyo yung friend niyo na sabi ko ni, ganyan. Sabi ko na may hiwalay na GC na wala ako. Ay, Charing lang. Charing lang. Hindi ganon. Iba yun. Mamaya, ibang topic po yung mga kapatid. Okay, pero unang-una, sinulat ni J. Roa, produced by Young Bam. ano pakiramdam na nag-join forces pa sila to create this for you? Isa pa. I'm very honored. Kasi they're big names in the hip-hop industry. So, being able to work with them, sobrang grateful kami. And ang dami namin natutunan sa kanila. Parang may nabasa nga ako nung sabi niyo parang na-inspire nga kayo sa kanila. Yes. Kasi parang during the recording or during our time working with them, ang dami naman share na stories, advices sa amin. So, ang dami namin natulog na lessons. So, mapapanood mo din sila kapag in-game sila. Na parang in real time, nag-work yung utak nila. Kasi parang may mga times na nag-iisip pa kami ng mga embellishments sa songs or paano ba natin titirahin ito ng ganito yung mapaparamdam natin. So parang magiging in awe. Parang makikita mo in the game talaga. Parang ang sarap sa feeling ng gano'n. Parang gusto mo rin makapunta sa level ng creativity na kitang-kita mo yung passion sa And darating tayo dyan, of course. Kanina, pinapakinggan ko yung kanta yung sa Spotify ako. Di ba, ang dami yan na. So, ang tawag dito, ang feels niya kasi parang sana matuwa. Parang kasi naalala ko yung Destiny's Child nung early 2000. Kasi di ba ganun yung beat nila dati eh. So, medyo R&B, may pagka-nostalgic yung dating. So, ganun talaga yung napag-usapan nila na direction na gusto niyong kakakin. Kakakin! Yes! Sobrang inspired po siya by the way sa TLC. So, maririnig niyo yung chorus. A little bit similar. Yung instrumental pa lang eh. Kasi parang yung naging process namin, sa instrumental kami nag-start. And then from there, nag-decide kami ano bang magiging concept natin sa song. Tapos kung ano ba, heartbreak ba or love song to make you inspired din. Pero yun, parang mas gusto namin i-highlight this time yung heartbreak. Kasi parang ever since, nung pagka nag-release ng songs, never namin tinabit na gawin. Kasi parang feeling namin baby pa kami.
in our minds, na parang Hindi, feeling pero na, ano tayo, bakit papa? well, pinalaki kasi kami ng sex bomb. Alam niya na. Kaya heartbreak, go, moving Yeah, on. sa heartbreak. So parang ano, it's something new to us din. Na parang nagiging open kami sa experiences namin. Kasi parang usually, hindi lang, ano, saan mabilong muna natin yan. Parang hindi namin masyadong iniintindi. Pero like, ano siya, canon event siya sa buhay namin. For growth, well, So, kasi it's a- teenagers na kami. From baby to teenagers. Parang implication siya na yung Yara is nag-grow. Yes. And this is the new year of Yara na growing and It's realizing. a fine lady. Yes. Wow! Sorry. Ay, sorry. Ay, Hindi okay sorry. lang yun. Sabi niyo nga sa ganyan, Part siya. may part nilagyan Part akong siya tanga ng dun love. sa, Yeah. sa lyrics. Parang, may kinakausap kayo dun eh, couple you girls din eh, na okay lang yan, dito kami. So, pang part ng healing din pala to, so napapanahon din pala kasi lately sa TikTok, sa social media, sa Facebook, Instagram, sama mo na yung YouTube, sige. There's a lot of discussions, a lot of topics, parang about, tapos tayo sa love eh, andun na tayo sa moving forward, yung self-love na yung iba. Yes. So yun yung, ano message nyo sa younger, especially sa fans nyo na girls na nandun sa path na yun, go towards, healing towards loving yourself, loving. Grabe. Siyempre nakikinig sila sa inyo, they look up to you, no? Anong masasabi nyo sa kahit mga shorts, ano lang, short sentences. At dahil sinabi ko ni Ate Jo na it's okay na ma-experience mo yun. Talagang part siya ng life and doon ka talagang matututo. And siguro yung ma-advise namin sa kanila is talagang cliche man, pero mahalin mo muna talaga yung sarili. And mag-focus ka. Refocus your focus. Refocus your focus to your size. Yes. Tama naman na parang before you could share your love, dapat nagkukumapaw muna sa sa'yo ng gagay. Wala ka kasi masishare na wala ka. I Ay, mean, hindi oo, mo totoo. masishare yung wala ka, diba? So parang, if you have all the love for yourself, alam mo kung paano ka mahalin. So makikita mo yun sa tao. And like kapag hindi mo sure, but okay na ba ito ginagawa sa sino ka na? Parang testing the waters mo, which is okay. Na parang you get to know yourself na kung paano, ano ba yung mag-work sa'yo. So parang yung stereotype or yung parang, ano ba, stigma sa atin na parang, dapat date to marry. I mean, I'm not encouraging na wag date to marry. Bakit ba love yung, love, diba? Ay, naku, nang narating namin. Anyway, yun, it's okay na get to know yourself. Pero be cautious, be careful. Always mo iintindihin yung sarili mo. Kung ano ba mag-work sa'yo, kung may pipisi ibang tao. Na pag hindi ka masaya dun sa nangyari, just walk away. Para may choice ka naman at option. Yeah, mo, diba? exactly. Diba? Podcast It talaga. will make you strong and confident. Tapos makaka-attract ka ng mga similar people na mas iniintindi yung sarili mo, which will impact your life in a positive way. Next candidate number. Thank you. Sorry. Sa'yo naman. Ay, ako patay na. The message lang, gusto nyo sabihin sa young fans nyo, sa girls na nagpa-follow, especially pag nandito sila sa sitwasyon na gano'n. Ay, sabi ko na nga. Sabi ko. Yung option Remix kasi yun. Siguro masasabi ko is, sabi ko na, yung kakalimutan, yung self-worth nyo, self-value. Kasi at the end of the day, buhay mo yan. And yung person na yun is just gonna be part of your life. Pero ikaw pa din yan nasa buhay. Thank you, and I thank you. O, diba? Candidate number. Tama na yung emote, pagkwento ka naman. Hindi ko pa nag-i-emote. Nag-i-internal siya. Message lang to fans about Siguro, huwag yung skip yung part na kunyari na sa tabi. Huwag mo isang tabi lang. Pagdaanan mo kasi pag sinat aside, hindi kayo makakamove on. So, kaya dapat pakinggan yung song namin. Andun yung messaging niya. Actually, very Angelina Jolie. Kasi may interview siya, yun din ang sinabi na Angelina Jolie. Kasi Angela. Leveling pa ba tayo? Yeah. Kaya sabi niya, huwag mo daw takpan mo. Huwag ka magtago, huwag mo daanan mo. Kasi sabi mo nga, di ba doon ka natututo? Face your fears. Parang na-inspire siya gumawa ng podcast. Oo nga eh. Sorry. Hindi pindutin ba tayo? Hindi, I mean, may, syempre, andun na tayo sa songwriting, sa process of
doing the song with J. Roa, with production. Pero yung music video, kamusta yung paggawa niya ng music video? Ano yung mga hindi niyo makakalimutan? Siguro, opposite sa message ng story. Sobrang fun nung sobrang fun and sobrang light. Kasi parang barkada lang namin yung buong production. Parang hindi namin na-feel na workshop. So parang yung mismong scene, sinasabi lang nila, sige maglaro lang kayo dyan. Ako maganda yung freedom kayo. Yes. Creatively to do the Di ba? Okay lang. Hindi kasi tatanungin ko pa naman, ano yung mga inputs ng Yara dun sa creative process? Ano yung mga sinadjust nyo? Ano yung mga kayo nag-decide na, ay, gawin natin to, okay to, mga ganun. Ano, kwento nyo naman. Super wardrobe siya. Talaga? Iba yung ano. Okay Yung, lang. yung buong concept po kasi talagang yun na po, heavily inspired siya by TLC, Noise Grounds, Y2K, and their 90s, early 2000s, 90s or 90s. Tumawid naman yan, tumawid naman yan. Ayun, so, ano po, super happy po kami na talagang yung outcome yan na-achieve siya. Yung sa music video, yung fish eye, yung retro, yung filter. Video quality. Yes, yeah. Like, ganun. Box lang yung, hindi siya yung ganon yung ratio. Kasi iba dati parang, iba talaga yung, ang tawag doon? Yan, yung ratio Yung ng ano, music video, square siya talaga. Tsaka may comment nga dun sa YouTube video natin, parang ano ba yan? Ba't ganyan yung quality? Ba't low quality? Parang luma, parang 2000. Which is, wow! Achieve! Ay, gusto natin O diba, nakuha nila yung gusto nila. Totoo. And then, sige, go ahead. Ano ba may kinikwento ka pa about wardrobe kanina? About, talagang ano siya eh, talagang inspired po siya by TLC and yung fashion po before Y2K. Silk po siya. In-enjoy nyo yun, yung ganung process na yung mga Y2K era? Oo, super. Kasi parang dun din po namin na-express yung sarili namin na kasi before parang weird yung mga style and ayun po yung gusto din namin ipakita. Para part talaga ng growth, no? Tsaka po, kung mapapansin po nila na suot po namin yung kulay colors ng Philippine flag. So, ayun, parang yun din po siguro yung naging touch namin as a group and sa Filipino, binibining Filipino. Diba? So kaya relatable sa mga kapatid natin na nanonood. And ang dami ko pang gusto itanong, pero dahil konti lang yung oras natin, please do invite our kapatid, saan nila makikita, saan nila pwede i-stream, saan nila pwede i-follow, lang yung ganap yun. Tapos, if ever they want to see you live, saan nila pwede, yung mga updates nila, please, ikwento nila. So sa lahat po na gusto masubaybayan ang grupo po namin, Sali ba ako dyan sa yes. Search nyo lang po Yara PH sa lahat ng social media platform. We'll keep you updated. Yes, and abangan niyo po yung, ayun na, Remix. yes, Ah. remake version ng Sabi Ko Na with Nate na. We recently just released our comeback single, Sabi Ko Na, produced by Young Bawal, written by J. Roa, performed by Yara! Kaya sana po show some love by listening to it sa lahat ng digital streaming platforms, and yung music video po, sana na-enjoy nyo din. Panoorin nyo po sa YouTube. Ayun po, maraming salamat po. And lastly, syempre, hindi pwede hindi kayo mag-message sa fans na andyan din, di ba? Nag-comeback kayo, pati sila nag-comeback, nakakabang. True. Literal. Literal, di ba? Message natin sa fans ng Yara. Ayun, again. Maraming salamat po sa pag-suporta. And kung na-miss nyo kami, mas na-miss namin kayo. And ayun, sana sa mga darating na event, makita namin kayo doon. Kasi miss na namin makipagkulitan sa inyo. And ayun, thank you so much sa paghihintay sa amin. Sana worth it yung paghihintay niyo sa amin with this song, Sabi Ko Na. Alam namin na nakaka-relate kayo dyan. Kasi kayo pa. Yeah. More of these na Yeah. nakaka-relate kayo. Kaya sana ma-enjoy yung lahat ng mga ilalabas natin. Yes, and once again mga kapatid, ako si Arjo Mendoza ng News 5 Digital, and kasama natin ang Yara!